Magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon dyan sa Fox Creek Unida Christian Church. Ang inyong lingkod ay nagpapasalamat muli sa pagkakataong ibinigay nyo sa akin upang maging tagapaghayag ng salita ng Diyos sa inyo sa araw na ito. Dalangin ng aking puso na sana kayo ay nasa mabuting kalagayan, ligtas sa anumang kapahamakan, nasa kalusugan ng inyong mga pangangatawan at patuloy na tinutugon ng Diyos ang inyong mga pangangailangan. Magandang araw, Pastor Jay, sa inyong buong sambahayan at sa inyong pong lahat, mga minamahal kong mga kapatid. Ang atin pong pag-aaral ngayong umaga o ngayong araw ay pinamagatan ko pong Honor Thy Mother. Ang talata po ay matatagpuan natin sa aklat ng Ephesians chapter 6, 1-3. Ganito po ang sinasabi. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. Ito po ang salita ng Diyos. Ang paalala sa atin ng Biblia na dapat nating galangin ang ating mga magulang, ang ating ama at ang ating ina. May kaakibat po itong pangako. Tandaan po natin yung commandment, it is for us to obey. Yung promise, it is for God to do. Kapag ang Diyos ay nagbigay ng utos, ang role natin ay sumunod. At kapag nagbigay naman siya ng pangako, nakadikit noong utos, ang Diyos naman ang tutupad nun. At kilala natin na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay hindi sinungaling. Siya ay Diyos na ino-honor niya ang kanyang mga salita. At kapag sinabi ng Diyos, nakadikit ng ating pagsunod ay pangako ng all may be well with you, totoo yun. Minsan po ay makikita natin ang mga kahirapan at suliranin ng buhay ay nakadikit lagi doon sa pagiging disobedient natin sa utos ng ating Panginoon. Sa araw na ito, dahil celebration na ngayon ng Mother's Day, I would like to greet all the mothers out there sa Fox Creek Unida. Magandang araw po sa inyo mga nanay. Pagpalain po kayo ng Panginoon at kayo po ang mga champion ng buhay ng inyong mga anak. Dahil po sa inyong mga pagsasakripisyo, karapat-dapat lang talaga na ang mundo ay i-celebrate ang importansya ng pagiging ina. At sa araw pong ito, pinararangalan po namin kayo. Ang amin pong mga panalangin ay maging maayos ang lahat sa inyong mga buhay at patuloy kayong samahan ng Panginoon sa mabigat na trabaho ng pag-aaruga at pagpapalaki ng inyong mga anak. So, hindi po natatapos minsan extended pa yan. Hindi lang sa mga anak, pati sa mga apo. Sa araw pong ito, pag-aaralan po natin ang dalawang ina sa banal na kasulatan at ito po ay nakasulat sa aklat ng Lumang Tipan sa 1 Kings chapter 3, 16-28. At dito po ay ipapakita rin sa atin ang kahusayan ng isang hari. Isang hari na kung saan isang araw ay nagpakita ang Diyos sa kanya at ito po ay matatagpuan sa 1 Kings 3:5 at ito'y sa lugar ng Gibeon, nagpakita ang Diyos sa kanya. Ang pangalan ng haring ito, walang iba kundi si Solomon. At ang sabi ng Bible, at Gibeon, the Lord appeared to Solomon during the night in a dream. And God said, ask for whatever you want me to give you. So napakaganda po, ang Diyos ay nagtanong sa kanya, sabihin mo sa akin kung anong gusto mo at ibibigay ko ito sa iyo. As if God is giving Solomon a blank check. Write it down what you want and I will give it to you. So Solomon, according to the verses of the scripture in 1 Kings chapter 3 verse 9, asked for wisdom. Sabi po ng talata, give your servant therefore an understanding mind to govern your people, that I may discern between good and evil, for who is able to govern this your great people? Yan po yung hiningi niya. An understanding, a mind
full of understanding, in order for him to govern the people of God. And according to the succeeding verses, God granted Solomon's request, and because he could have asked for riches, long life, or victory over his enemies, God gave him those things as well. Yung mga hindi niya hiningi, ibinigay din sa kanya. Makikita po natin yan sa verse 13. Sabi po ng Diyos, I give you also what you have not asked, but riches and honor, so that no other king shall compare with you all your days. Kaya lagi po sinasabi ng mga mangangaral at sinasabi po ng mga pastor na si Haring Solomon ang pinakamatalinong taong nabuhay. So, kailangan po ng isang hari ang wisdom to govern the people. Mahalagang mahalagang traits ng isang tagapanguna na marunong kang tumimbang, marunong kang mag-analyze, at meron kang karunungan to discern what is good and evil. Kasi po, lagi kang magiging hahatol sa mga sirkumstansya at sa mga sitwasyon. At yan po ang mababasa natin sa mga succeeding verses. Nangangailangan si Haring Solomon ng wisdom. At ito po yung talata na ating pagbubulayan, 1 Kings chapter 16 o chapter 3 verses 16 to 28. Samahan po ninyo ako, medyo mahaba-habang basahin. If you have your Bible with you, pwede nyo naman buksan sa Tagalog kung saang version nyo po gustong basahin. So ating pong mababasa, ang sabi po dyan, 1 Kings 3, 16, 28, dito po nasukat ang karunungan at kausayan ni Haring Solomon. Sabi po dyan, Now 2 prostitutes came to the king and stood before him. One of them said, Pardon me, my lord. This woman and I live in the same house, and I had a baby while she was there with me. The third day after my child was born, this woman also had a baby. We were alone there. There was no one in the house but the two of us. During the night, this woman's son died because she lay on him. So she got up in the middle of the night and took my son from my side while I, your servant, was asleep. She put him by her breast and put her dead son on my breast. The next morning, I got up to nurse my son, and he was dead. But when I looked at him closely in the morning light, I saw that it wasn't the son I had born. The other woman said, No, the living one is my son, and the dead one is yours. But the first one insisted, No, the dead one is yours, the living one is mine. And so they argued before the king. The king said, This one says, My son is alive, and your son is dead, while that one says, No, your son is dead, and mine is alive. Then the king said, Bring me a sword. So they brought a sword for the king. He then gave an order, Cut the living child in two, and give half to one and half to the other. The woman whose son was alive was deeply moved out of love for the son and said to the king, Please, my lord, give her the living baby. Don't kill him. But the other said, Neither I nor you shall have him. Cut him in two. Then the king gave his ruling, Give the living baby to the first woman. Do not kill him. She is his mother. When all Israel heard the verdict the king had given, they held the king in awe, because they saw that he had wisdom from God to administer justice. Bagamat ang konteksto ng pag-aaral na ito at ng kasaysayang ito ay ang pagpapatunay na si Haring Solomon ay kinakasihan at sinasamahan ng kapangyarihan ng Diyos, titingnan din natin yung kasaysayan sa kanyang pagkakapahayag sa atin dahil merong mga aral tayong makikita tungkol sa isang ina. At dito sa mga verses na ito,
we can learn a lot about motherhood na siyang ating pagtutuunan ng pansin ngayon. Alam niyo mga kapatid, tayo mga Pilipino, naniniwala tayo, hindi lang naman tayo siguro mga Pilipino, everybody believe that the mother is the best teacher in the world. Bakit po? Narito po ang ilang kadahilanan. Dahil tayo ay tinuruan nila sa maraming mga bagay. Una, sa anatomy. Ano sabi ng nanay natin? Mata ang ginagamit sa paghahanap, hindi bibig. Siya rin ang unang teacher natin sa sanitation. Anong sabi niya? Anong akala mo sa akin? Nagtatae o dumudumi ng pera? Siya rin ang nagturo sa atin ng history. Nung bata ako, piso lang ang baon ko. Maswerte ka pa nga ngayon. So, siya rin ang nagturo sa atin ng agrikultura. Kada butil ng palay na kinakain mo, pinagtatrabahuhan niya ng tatay mo, ubusin mo yan. Ang nanay din natin ang unang nagturo sa atin ng generosity. Sabi niya, ibigay mo yan sa kapatid mo, kundi malilintikan ka sa akin. Siya din ang nagturo ng pagiging independent. Kung ayaw mo sumunod, bahala ka na sa buhay mo. Sa astronomy, para kang nasa buwan maglakad, bilis-bilisan mo. Siya rin ang nagturo ng religion. Pag hindi mo inubos ang pagkain mo, parurusahan ka ni Lord. Ng sarcasm, ano ba? Bakit ka di makasagot? Bakit di ka sumagot? Tapos kapag sumagot ka, natututo ka ng sumagot. Ayan. So, being a genius and know it all. Siya rin ang nagturo niyan. Sabi niya, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Sa electronics, ang sabi po ng mga nanay, you are grounded. Hindi ka na makakaalis ng bahay. Siya rin ang teacher natin sa self-esteem. Ayan, dyan ka magaling. Ng logic, pag di mo nakita yung pinapahanap ko, makikita mo. Theory of evolution, manang-mana ka sa tatay mong unggoy. Sa sports, tumakbo ka na. Pag naaabutan kita, malilintikan ka. Sa baseball, babato ko sa ito, itong hawak ko. At sa hypnotism, makuha ka sa tingin. At sa mathematics, pagbilang ko ng 3, dapat tapos na yung pinapagawa ko. So lahat yan natutunan natin sa ating nanay. Maaaring sabihin yung nagjojo ka naman, Bishop Pero ang realidad, yan po ay mga lengguwahe ng ating nanay. Kahit gaano kahusay, dahil tagapagturo nga ang ating ina, at kahit gaano natin kamahal, o kahit gaano kahaba yung panahon na isinama natin sa buhay ng ating mga nanay, wala pong perpektong nanay. May kahinaan. Katulad ng bawat isa sa atin, produkto po tayo ng epekto ng kasalanan. Romans chapter 3 verse 10, no one is righteous, none, not even one. Walang matuwid, wala kahit isa. Walang humanap sa Diyos. Lahat tayo nagkasala. Sabi ng Romans 3:10, for all have sinned and come short to the glory of God. Kabilang doon ang ating mga nanay. Pero ano pong itinuturo sa atin ito? Una, sa kabila ng mga kahinaan, we need to honor our mother. Honor her in spite of the imperfections. Opo, walang perpektong ina. Kahit na po yung pinakamataas ang pinag-aralang ina, kahit na po yung ina na talaga namang ibibigay ang kanyang buhay sa kanyang anak, meron pa ring mga kahinaan. At dito po sa ating pag-aaral, sa 1 Kings chapter 3 verse 16, ay ibinahagi sa atin ni Haring Solomon ang 2 babae na pareho pong prostitutes. Nabubuhay po sila sa pagbebenta ng aliw. Hindi po binanggit ang kanilang mga asawa kasi wala sila nun. Marahil nabuo talaga ang mga baby ng bawat isa sa kanila, bunga ng kanilang pagiging prostitutes. At alam natin mga kapatid, ito yung pinakamahaba at pinakamatagal ng profesyon sa Biblia at magpahanggang ngayon. At ito po mga kapatid ay kinukonsidera na moral outcast ng mundo. Kasi po yung mga prostitutes, maraming sinisirang pamilya yan, marami pong winawasak yan na relationship ng mag-asawa, at kumikita po sila sa pagbebenta ng aliw ng kanilang katawan.
So, makita po natin dito yung imperfections between these two women. And bago tayo humatol, bago tayo humusga sa kanila, manalamin muna tayo. Kasi katulad din nila, tayo naman ay hindi rin perfect. Because nobody's perfect. Amen? And nobody's the perfect mother. Nobody had a perfect mother. Kahit po sa oras na ito wala naman sigurong pwedeng magtaas ng kamay. Hindi, ang nanay ko perfect. Si Aling Denang perfect. Ang nanay ko po si Aling Denang. Si Nanay Denang. Pero sasabihin ko po sa inyo, kahit napakabait ng nanay ko, hindi siya perfect. Nobody is the perfect mother. She has never been born. She has never been invented. She never existed. At wala po talaga na perpektong ina. At walang magiging perpektong ina. Kaya minsan ito po yung nagpapahirap sa Mother's Day celebration. Lalo na nga po doon sa mga anak na nakaranas abandonuhin ang kanilang nanay. Yung nakaranas na iwanan at sumama sa iba. Yung mga nanay na hindi na nila namulatan o hindi nila nakita. O yung kaya naman nawala nung sila'y mga bata pa. Namatay or binawian ng buhay kung anumang dahilan. Kaya para sa iba, pag dumarating yung araw ng Mother's Day, napakahirap sa kanila na i-celebrate kasi hindi naman sila nakakita ng isang imahe ng pagiging isang nanay. Pero doon naman sa nagkaroon ng nanay at nagkaroon ng masamang experience sa kanilang nanay dahil napakahigpit, lagi nang bubuntal, yung merong favoritism, yung hindi sila pinapahalagahan, mahirap ding i-celebrate ang Mother's Day. So, pero para doon sa mga nakaranas naman ng kalinga ng isang mabuting ina, we would like to celebrate Mother's Day kahit every day. Kasi meron tayong magandang memorya ng ating mga nanay. Pero ang gusto ko pong sabihin sa inyo ay ito. Mother's Day are not perfect. There is no such mother. At sa kabila ng imperfection na yon, ang utos po sa atin ng Bible ay i-honor natin sila. We need to honor her in spite of the imperfections. Hindi lang po dahil na-imbento yung Mother's Day, kung hindi dahil bilang pagsunod sa sinasabi ng banal na kasulatan. We are expected to honor our mother. Kasi una, hindi rin naman tayo perfect Kung tayo po yung mga lalaki at pagdating ng araw magiging ama, I guarantee you, hindi ka rin magiging perfect father. You will not be a perfect dad. You will have imperfections. Pero sa kabila ng imperfections mo, you will demand honor to your children. Hindi po ba? So dito po, in our story, we find one mother who was very cruel, selfish, and we can consider heartless. During the night, she had laid on her newborn baby. Nadaganan niya. How irresponsible yung nanay na nadaganan mo yung iyong anak. Nakuha niyo po mga kapatid. Kasi sa Animal Kingdom, baboy lang ang alam ko na nadadaganan yung anak Kaya nga yung mga baboy na bagong panganak, nilalagyan po nila ng railings yung baboy na inahin, tapos yung mga anak, para hindi niya madaganan pag siya'y humiga. No? So, ganun po yun Kasi nga po, may tendency yung baboy na madaganan yung kanyang anak. Pero ang pinag-uusapan natin ngayon dito, nanay na tao. At I don't know, wala pa ho akong nabalitaan na nanay na nasa katinuan ng pag-iisip na nadaganan yung kanyang anak at namatay. Dito lang po sa Bible ako nakabasa at nakarinig ng ganong kwento. So ang sabi po, she took her dead child after na makita niyang namatay ito at ipinalit doon sa anak nung kanyang kasama sa bahay. He replaced it with her roommate's living child, hoping na hindi ito mapapansin. This was a thoughtless, cruel, selfish thing to do. At ito po makikita natin, mothers are not perfect. But in spite of the imperfection, I guess and I believe all mothers
deserve honor. Ang tanong, why? Ang sagot, we should honor our mother because God commands us to do so. Deuteronomy 5:16, honor thy father and thy mother as the Lord thy God had commanded thee, that thy days may be prolonged, and that it may go well with thee in the land which the Lord thy God giveth. Ito rin po yung sinasabi ni Pablo sa Ephesians 6:1-3, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. The same commandment on the book of Deuteronomy 5:16 was repeated by the Apostle Paul on his letter to the Ephesians. Mahalaga ito, inyutos po ito. In Mark chapter 10:19 and Luke 18:20, we have the story of the lawyer who came to question Jesus and ask him, what must I do to inherit eternal life? Itong rich young ruler na ito, lumapit kay Jesus, sinabi niya, mabuting guro, ano ang aking dapat gawin para magmana ng buhay na walang hanggan? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, sundin mo ang mga utos. Ginagawa ko na po ito simula pa pagkabata. Ano po yung sinabi ni Jesus? Sundin mo ang mga utos. And He enumerated 6 of the 10 commandments. No? And that 6 commandments, or 6 of the remaining commandments pertaining to the horizontal relationship of human to his fellow human. At ang nangunguna doon ay ang ibigin mo ang iyong mga ama, ang iyong ama at ang iyong ina. So, ano po ang sabi? First, Jesus' first answer to the question was, you know the commandments, do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not give false testimony, do not defraud, honor your father and mother. Notice mga kapatid that the command to honor parents was given to a grown man, a professional in the community, rich, young, ruler of the community, na sa kabila ng pagiging mayaman, pagiging independent, pagiging well-off sa buhay, ang utos pa rin ay i-honor ang kanyang mga magulang. That is the first reason why. Second reason, honor her because no one knows you like she do. Honor her. Walang nakakakilala sa iyo kung hindi ang nanay mo. At ito po yung makikita natin sa 1 King chapter 3 verse 21. When she examined her child, ito po yung nanay, nabuhay yung kanyang anak, ano po? Kinuha sa kanya. Ngayon, pagkagising niya, nagising siya, yung hawak niyang baby patay na. Nang tiningnan niya ito sa liwanag, she immediately knew it wasn't hers. This was a newborn child. Can I speak as a man? For me, yung baby magkakamuka. As a man, yung baby, pag tinignan ko, halos pare-pares, hindi ko po matatandaan. No? Yung aking po mga anak, pag pinagtabi-tabi niyo mga litrato ng mga baby sila, hindi ko malaman kung sino siya niya, si Reb o si Ru. Pare-parang lalaki yung anak ko Pero itong nanay na ito, ang nanay, alam niya kung sino yung anak niya. Mothers aren't alike. O, kumbaga, ang mga nanay, hindi pare-parehas, pero most of the nanay, ipakita mo yung anak niya, alam niya kung anak niya ito. Tayo mga tatay, amin natin o hindi iba tayo Pero ang mga nanay, they know their children even at birth. At hindi mo madadaya ang nanay, you cannot fool a mother. Tayo mga tatay, gullible tayo, madali tayong lukohin. And sometimes, hindi lang gullible, kundi stupid ang tamang term doon. But you cannot fool a mother. At least I couldn't fool mine. They know when I am lying. Even trying to hide something from my nanay, naaamoy ng nanay ko yon. Alam ng nanay ko kung anong ginagawa ko, kung may kalokohan ako. Alam ng nanay ko kung nagsisinungaling ako. She knows me. When I am sick, alam ng nanay ko. When I am afraid, alam ng nanay ko. When I am worried, alam ng nanay ko. Mother knows these things. Sabi nga natin, meron silang sixth sense. Meron silang eyes in the back of their head.
Meron silang special gift from God. And this woman's child was only a few days old, but the mother knew her child. There's a special bond between a mother and a children. Bakit? Kasi she gave birth to us. She cared for us completely as infants. She comforted us as children. She took care of our home, prepared our meals, prepared our clothes, etc. All of our young lives. She took care of everything. And she taught us the majority of everything that we know. Dapat mong maintindihan, wala ka sa mundong ito kung wala ang nanay mo. Ang tatay, ano naging partisipasyon? Yung lalaki na nakatalik ng dalawang babaeng ito, ano ang kanilang partisipasyon? Just probably a one moment of sexual intercourse. And that's it. Iniwanan na nila ang dalawang babaeng ito. Pero sa kabila nun, itong nanay, dinala yung sanggol na yon 9 na buwan. And if I will look at it, yung kanilang trade, yung kanilang business, ay natigil. Dahil sino ba naman na makikipagsiping sa prostitute na malaki ang tiyan? Matindi ang naging epekto sa kanilang hanap buhay. Kaya, we should honor our mother because no one knows us like she do. At papasok din dito yung pangatlo, let us honor her sacrifices. 1 King chapter 3 verse 21. She rose up early to nurse her child. So before daylight, as it got lighter, she got a good look at the child. And she realized it wasn't her child. Alam niyo mga kapatid, most of the time we don't realize the sacrifices that mothers make. Do you know why? Because they never tell you. If you find out at all, it's usually years later. Minsan nalalaman mo yung sakripisyo pag wala na eh. Pag may nagkwento na. Minsan nalalaman natin yung mga sakripisyo ng magulang doon na lamang sa funeral eulogy ng nanay na namatay. Minsan doon na lang natin nalalaman yung mga pagkakataon na hindi kakainin na lang nila, ibibigay pa sa atin. Na minsan di naman natin alam kasi bata pa tayo nun, baby pa tayo nun. May magte-testimony lang na yung nanay mo ganito yan, nanay mo ganito yan. Grabe yung pagsasakripisyo niyan para sa inyo. Gaano karaming mga pagsasakripisyo mga kapatid ng ating nanay na late na natin na-realize. Madalas nga kung kailan wala na, saka natin nakikita at saka natin nalalaman. Minsan kung gusto nating gantihan, late na eh. At minsan, hindi na nga natin ginagantihan, inaabuso pa natin. Lungkot na lungkot ako kasi dito sa Winnipeg, nakakabalita po ako rito ng mga magulang na kukunin ng kanilang mga anak sa Pilipinas. Pagdating naman dito sa Canada, kahit $20 a month, hindi mabigyan. Kahit man lang maibili ng isang bagong damit, hindi magawa. Kahit man lang minsan maipasyal, hindi magawa. Alam niyo po ba yung sakripisyo na kunin mo yung nanay mo o kaya yung tatay mo sa Pilipinas, dalhin mo sa Canada na 6 months ay may yelo? Di naman sila sanay dyan. Ikaw, malabas ka pa ng bahay kasi nakakapagtrabaho ka, sila hindi makalabas. Kung hindi mo sila isama at ilabas at ipasyal, hindi sila makakalabas. Imagine the sacrifices of these parents. Na dapat tapos na sila sa pag-aalaga sa iyo, pero gagawin mong taga-alaga ng iyong mga anak, ng kanyang mga apo, na in reality, kaya mo dinala rito para sa kagaangan ng buhay mo, hindi para sa kanila. Masakit, pero ito ang totoo. At lungkot na lungkot ako sa mga magulang na hindi lang makapagsalita, hindi lang makapagreklamo, pero nakararanas ng ganitong mga bagay. Mga kapatid, look at their sacrifices. Even up to now. Kaya pahalagahan nyo. Minsan gusto nilang bumili ng kahit na anong bagay. Minsan ang gusto nga nilang bilhin para din naman sa inyo pero hindi nila magawa kasi wala silang pera. Imagine niyo kung magbabayad kayo ng caregiver ng inyong mga anak.
Imagine niyo kung magbabayad kayo ng maghahatid at susundo ng inyong mga anak. Pero ginagawa yun ng mga magulang nyo bilang pagsasakripisyo. Anong katwiran nyo? Binabayaran naman namin yung insurance nila. Natural! Binayaran naman namin yung kanilang airfare. Natural! Makakarating ba dito yan kung hindi nyo yan binigyan ng pamasahe? Makakarating ba rito yan kung hindi nyo ikukuha ng insurance? Pag hindi nyo ikinuha ng insurance at may nangyari dyan, kayo rin ang mapuputokan ng ulo. Dahil hindi naman sila sagot ng healthcare benefit. I am just stating a reality, mga kapatid. Pinagsakripisyohan na tayo ng ating mga magulang. Kung nandito sila, real talk lang, i-honor nyo rin ang kanilang pagsasakripisyo. Amen? Minsan, hindi sila nagsasalita. They will not hold this over us. Hindi niya sasabihin, tingnan nyo, pagsasakripisyo namin, kami na tagalinis ng bahay, kami na taga-alaga. Hindi nila sasabihin sa inyo yan. Dahil may hiyaya sa mga asawa nyo, sa mga manugang nila. Let us read on this story once more to see how Solomon deals with the situation, and we will see some more motherly sacrifices. Sabi po, 1 Kings 3:23-26. Then the king said, "This one says, my son is alive, and your son is dead. While that one says, no, your son is dead, and mine is alive." Then the king said, "Bring me a sword." So they brought a sword for the king. He then gave an order, cut the living child into two, and give half to one and half to the other. Verse 26. The woman whose son was alive was deeply moved out of love for her son, and said to the king, "Please, my lord, give her the living baby, don't kill her." But the other said, "Neither I nor you shall have him, cut him into two." The real mother of the baby was willing to sacrifice her motherhood for the life of her child. Amen? Solomon in all wisdom knew this, and he determined the mother of the child from the mother's sacrificial love. Tandaan, a good mother will sacrifice for her children. Yun na nga pong kakainin na niya, ibibigay pa sa kanyang anak. You buy them the best thing that you can afford, even it means going without things yourself. That is what mother did. You take them to practices, school events, social events, even if it means taking up most of your time that you could be spending on yourself. Lalo na kung marami kayo. Yung mag-alaga ng isang bata, ang hirap kung minsan 7. At ini-encourage ka ng nanay mo to participate in a lot of things. Lalo na, yung mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Di nyo ba na-imagine kung gaano kasaya ang nanay nyo kung nasa church kayo, nagsaserve? Hindi nyo ba alam kung gaano kaligaya nanay mo sa unang spike mo ng volleyball? O kaya unang shoot mo ng bola sa basketball? O kaya nung pagkakataong sumali ka na sa band ng praise and worship? Ganun sila kaligaya. At hindi naman yun para sa kanila, kundi para sa inyo rin. Yung mga pagsasakripisyo ng mga magulang. Minsan hindi na yun napapansin ng mga anak. May isang tanong sa Facebook. Nung isang araw na aking nabasa. Ang tanong ay, responsibilidad ba ng mga anak na suportahan ang kanilang mga magulang? Alam niyo po mga kapatid, hindi responsibilidad ng anak na suportahan ang magulang. Pero kung ikaw ay marunong na anak, ikaw ay mapagmahal na anak, ikaw ay marunong mag-honor na anak, kapag nakita mo yung magulang mo, kinakapos, nagkukulang at meron ka, napakasamang ugali mong anak kung hindi mo sila susuportahan. Hindi mo yung responsibilidad because your responsibility is for your future children. But if your mother
sacrifices from you and you learn that sacrifices, ibabalik mo rin yun sa magulang mo. Let me caution you. You can let you and your child get so involved in everything else. And you sometimes forget the most important thing. Kaya bilang magulang, paalala ko rin to sa inyo. Minsan gusto natin ma-involve ang lahat. Ma-involve sa lahat ang ating mga anak para sa kanilang personal growth. And sometimes nakakalimutan natin ang most important thing na sila'y dapat ma-involve. Ito ay ang relationship nila with the Lord. The more activities there are, the farther the Lord gets pushed back in priority. So be careful of this. Don't sacrifice your child's relationship with the Lord by pushing them out of the church. Amen? Pagsakripisyohan natin. Pag Sunday, alam ko, mahirap gisingin, mahirap patayuin, mahirap, pero mahirap po yan. Hindi madali yan, pero pagtiyagaan natin. Hindi madaling bihisan. Kung 4 yan, bibihisan mo lahat, dadali mo sa church, paliliguan mo lahat. Pagsakripisyohan nyo po yan. Dahil naniniwala po ako, pagdating ng araw, makikita ng inyong mga anak yung mga sacrifices nyo. Dahil doon nila matututunan sa church na i-honor kayo at pahalagahan kayo. Inaani po namin yan ngayon. 3 anak namin. Mag-aasawa na po yung isa. Lahat po sila grown-ups na. And sooner or later, they will move out of our house. Pero ngayon, ramdam namin how they honor us. Especially their mother. Habang ginagawa nga po itong message na ito, habang nagre-record ako ngayon, I saw a text message on our family chat group. Sabi ng nanay niya, Reb, pwede anak, naglalambing lang si nanay, daan ka naman ng Jollibee, bili mo ako ng spaghetti. Sa tingin nyo kaya, hindi dadaan si Reb sa spaghetti house, sa Jollibee? He will make it as a priority. Because that is how they honor the word of their mom. Amen? So, anong pang-4? Honor her for the love. 1 Kings 3:24-25. Wala pang DNA testing noong mga panahon na yon. Yung mother ay hindi alam kung paano patutunayan na anak niya yun. Oh. So, you thought you had problems before you became a mother. Now, you are not only have your problems, you have your children's problem. Pag nabuntis ka, lalo na yung mga single mother na ayaw akuin ng tatay yung baby, ano gagawin ng nanay? Yung masamang nanay, ipapalaglag ka. Hindi ka na mabubuhay sa mundong ito. Pero kung buhay ka ngayon, at single mom yung nanay mo, lalo mo siyang dapat i-honor kasi pwede kanyang ipalaglag. Pwede kanyang tanggalin. Kung ginhawa lang para sa kanyang sarili, dapat ipinalaglag ka, pero hindi niya yung ginawa. May problema siya dahil sa sasabihin ng mga taong nakapaligid sa kanya dahil lumitaw ka. May problema siya dahil hasuhusgahan siya ng kanyang mga magulang dahil nabuntis siya sa pagkadalaga. May problema siya dahil huhusgahan siya ng kanyang mga kaibigan, marahil ng kanyang simbahan at ng community, pero pinili niyang buhayin ka. Nagkaroon siya ng problema, but now, nung isinilang ka, hindi lang siya nagka-problema dahil sa kahihiyan, naging problema ka pa niya. Minsan, hindi lang yon. Meron naman, hindi inawanan at hindi inabandonan ng tatay, pero yung tatay na walang malasakit, walang pagpapahalaga, hindi man lang marunong tumulong magpalit ng diapers, those simple things. Hindi man lang marunong magtimpla ng gatas, hindi man lang tumutulong sa nanay, problema rin yung husband. Alam niyo po, napaka-stressful ng buhay ng isang nanay. A mother is high stress. The stress may get lighter or change with time, but the stress never disappears. A good mother will always hurt when their children hurt, no matter how old they get. Motherhood is a lifelong ministry. Amen, mothers?
Someone once said this, which I suppose could refer to motherhood. Ang sabi nila, motherhood is a little like wrestling a gorilla. Nakapag-wrestling na ba kayo sa gorilla? Ganun daw ang motherhood. You don't quit when you are tired, you quit when the gorilla is tired. That is how they describe motherhood. Sa Isaiah 49 verse 15, ikinumpara nga yung pag-ibig ng Diyos saan? Sa pag-ibig ng nanay. Bagamat, yung pag-ibig ng Diyos ang pinakadakila sa lahat, pero ang sabi ng Isaiah 49:15, can a woman forget her nursing child and have no compassion on the son of her womb? Even this may forget, but I will not forget you. Ginawang kanta po yan. Malilimutan ba ng ina ang anak na galing sa kanya? Pwede na malimutan ng ina ang anak na galing sa kanya, pero ang sabi ng Diyos, hindi kita malilimutan. Can you imagine the comparison? Ikinumpare yung pag-ibig ng Diyos saan? Sa pag-ibig ng ina. Bakit doon? I guess that is the biggest example of love, of compassion. So, honor your mother for her love. Amen? Panlima, honor her God. I guess this is the best mother's gift that you can give your mom. Hindi ko alam kung may Mother's Day celebration ng mga simbahan o kung kayo, Fox Creek, ay merong Mother's Day celebration ngayon. Pero, napakasarap. Kung yung nanay nandyan din yung anak eh. Hindi po ba? King Solomon took the time to deal with these two harlots' mothers. Certainly, these two prostitutes don't deserve any special time before the busy king. Pero alam nyo, sa kabila ng lahat, binigyan ni Haring Solomon ng oras ang mga makasalanang prostitute na ito. Mga nanay, you have a heavenly Father who will always take time for you. Always. There is a Father up above who always gives time to all of us. There's no such thing as stress-free motherhood. There's no such thing as stress-free mothers. But God is always there for you. And He is even wiser than King Solomon. Kung si Solomon nagbigay ng oras sa dalawang prostitute na ito, tandaan ninyo, ang Ama sa Langit, higit na nagbibigay ng oras sa atin. He will even give you the wisdom you need. Sabi ng James 1:5, if any of you lack wisdom, let him ask God. Nagkukulang kayo ng wisdom on how to handle your relationship with your children. Kukulang kayo ng wisdom on how to handle your family affairs, your relationship to your husband. The Bible says, ask the Lord for wisdom. Kung si Haring Solomon nakinig sa dalawang prostitute na ito, higit ang Diyos na handang makinig sa ating mga pangangailangan ng justice, ng material needs, and all of our needs. Parents, you need God. Mga minamahal na mga kapatid, our parents need our prayers. Our children need our prayers. We are all in a spiritual warfare. Maingay ang mundo, malakas ang hatak ng mundo, walang pwedeng gumawa ng hakbang para maprotektahan ang mga anak sa ingay at hatak ng mundo, kundi ang ating mga tahanan. Kaya dapat ang mga magulang, lalo na ang ina, nasa forefront ng pagtatanggol sa kapakanan ng ating mga anak. A battle for our homes, families, marriages, and our children are quite strong. You and I are in the middle of struggle, or at least you'd better be. The challenge is don't give up. Do what is right. Be the mother, father, grandparent, child that God wants you to be. You are not in the middle of a struggle alone.
God is a Father too. God is always there. Pagpalain kayo ng Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid. Happy Mother's Day po sa lahat ng ating mga ina dyan sa Fox Creek Unida Christian Church. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel. Hanggang sa muli. God bless everyone.